beloved Boss Mike Cervera. Ang kontratista ng drainage project sa Philippine General Hospital na konektado umano sa kapatid ni Zaldico. Ikinagalit kasi ni DPWH Secretary Vince Dizon ang estado ng proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Pinag-ulo ko niyo ba kami? Ano magagawa yan? Ano gagawin mo ito? Ganun eh. Puro ka. Siyempre mga bata ni Digong yan, sekretary. Puro ka lang daldal eh. Diba? 2 taon na mga kababayan, wala pa rin na ipapatayong poste. Sabi ko sa inyo eh, kapag ka mga bata ni Digong, ganyan. Kapatid ho yan, kontraktor, yung kapatid ho ni Saldico, mga kababayan. Diba? Grabe mga kababayan ang ginawa. Ospital yan ha. Binababoy nila. Dalawang taon na kayo dito eh. O 1.5 years na kayo dito eh. Galit na galit si DPWH Secretary Vince Dizon sa nadatnan niyang halos walang progreso na drainage project sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila, kabilang na ang septic tank. Sa kanyang inspeksyon ngayong Miyerkules, sinabi ni Dizon na labis na naaantala ang construction ng proyekto na hawak ng kontratistang mula sa Edson Janilo Construction. Anya, ka-joint venture nito ang kapatid ng pugante na si Resign Ako Bicol Party List Representative Saldico. Patay mga kababayan. Ano pa aasahan nyo dyan? Ano pa aasahan nating matatapos dyan? Ano pa nga aasahan natin para mapabalis yan? Diba? Parang ganito yan eh. Nagpatayo ka ng bahay, nakuha mong kontraktor, kinasuhan mo. Kasi, unang-una, overprice, ikalawa, hindi sumusunod. Yung mga pinag-usapan, hindi nasusunod. Tumakbo ngayon, mga kababayan. Tapos, ang sumalo, yung kapatid. Ano pagkakaiba nun? Di parehas lang sila. Na mula sa FSCO Company. Dagdag ng kalihim, nasa 17% pa lamang ang kabuang progreso ng proyekto sa kabila ng halos kalahating taon ng implementasyon nito mula ng simula noong December 24, 2025. Tinatayang nagkakahalaga ng 700 million pesos ang drainage improvement project. Grabe mga kababayan, 700 pesos? 700 million pesos mga kababayan para sa drainage project. 700 million na mga kababayan. Grabe sila, 'di ba? Pero ayon kay Dizon, nasa 15% pa lamang ng kabuang halaga ng kontrata ang nababayad ng gobyerno. Pagdidiin ni Dizon, kritikal ang proyekto dahil layunin nitong solusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha sa PGH, kung saan dahil sa luma at maliit na drainage system ay madalas bahain hindi lamang ang parking area kundi maging ang ilang bahagi ng hospital. Inatasan na ni Dizon ang kontratista na agad magdagdag ng mga manggagawa at magpatupad ng 24/7 operation para makahabol sa target na schedule. Kailangan 24/7 yung trabaho at dadagdag siya, magta-times 3 siya ng tao dito. From the current 50, kailangan maging 150 na tao. So times 3, tapos 3 shifts 24/7 para matapos. Kung gano'n ang gagawin, ang sabi ng mga engineer, kayang tapusin. Pero kailangan gano'n. Kung hindi namin makikita gano'n ang ginagawa nila, by the end of June, papalitan na namin sila. Di ba? Grabe no mga kababayan, ano? Grabe no, dapat 1 taon matapos 'yan. Gumawa nga ng eskwelahan si Pangulong Bongbong Marcos yung proyekto nila, di ba? Diyan sa Quezon City, 8 months mga kababayan. Ilang palapag 'yun? 4 na palapag at malawak. 8 months lang nagawa nila. Dapat ganun, mabilis. Alam nyo mga kababayan ko alam nyo di ba madalas naman ako sa ibang bansa. Nakikita ko yan tinitignan ko yung infra nila, kung paano sila gumawa. Tapos, alam nyo, napakabilis talaga. Biruin nyo, 2 buwan pa lang akong na hindi pumunta. Kunyari ngayong araw, pumunta ako.
Oh, pagka punta ko doon, nakita ko tinatayo pa lang, nasa ibaba pa lang. Naghuhukay pa lang. Pagkaraan ng 2 buwan, mga kababayan, buo na. Ganun kabilis, mga kababayan. Oh, kung ganun ang mangyayari sa atin, kung talagang etong mga putang inang kontraktor din, at etong mga politiko na napumupondo dyan, yung mga naglalabi dyan, mga kababayan, kung ganyan sana, kahit putang ina magnakaw kayo ng konti, huwag niyong dadamihan. Nagiging substandard eh. Alam niyo, normal lang yan eh, yung mga nakaw-nakaw, yung mga kickback, yung mga SOP, kahit sa ibang bansa, meron din yan eh. Pero, moderate. Diba? Sabi nga nila moderate your greed. Kaya lang, mga greedy ang mga putang ina eh. Gusto, mga kababayan, 5% lang yung project, yung 90%, nanakaawin eh. Yung iba nga buo eh, 100% yung project ninakaw, o ayun, naging ghost. Nadiskubre ni Manong Bongbong, ghost project. Multo nga ni. Utik na yan, no? Taloy! May babala naman si Dizon sakaling mabigo ang kontratista sa kanyang direktiba. Pagpaktong kontratistang to, so binigyan natin ng deadline na kung hindi siya mag-improve at magdagdag ng tao at ng equipment in 2 weeks by the end of June, pasensyahan. No? Hindi lang namin siya ite-terminate, kapapakasuhan ko pa. Kasama na rin yung ka-joint venture niya, yung Eversco. Di ba si Shaldi ko nga? Ayan binigyan na kayo ng ng babala. Putik na yan, Nagbabala, mga kababayan, si Benz Dizon. Kasi dapat talaga tutukan ito eh. Dapat talaga, mga kababayan, alam nyo, hindi kayo nandiyan na mga serbisyo publiko kung ang gagawin nyo lang yung kumita kayo ng kumita at bahala na kung ano mangyari sa proyekto. Kasi mga kababayan, ganun ho ang nangyari. Ito hong nadatnan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakagawian, naging kultura. Nadatnan ni Pangulong Bongbong Marcos yan eh. Naging kultura yung kanilang pandurugas pang-uumit. Ganun ang nangyari. Diba? Grabe talaga. Target ng DPWH na matapos ang drainage project sa PGH sa pagitan ng Setyembre o Oktubre ngayong taon. Giit ni Dizon, hindi niya hahayaang walang managot sa mabagal na pagpapatupad ng proyekto. Kita niyo mga kababayan? Dapat ganyan talaga. Yung mga proyekto, dapat alam niyo yon, nakatutok kayo, ikaw, Benz Dizon, isubsub mo yung mukha mo dyan. Bantayan mo, yan ang trabaho mo di ba? Di ba, Admin Joby, shout out to sa lahat ng mga bagong dating, Jolly Hugger at saka si Bentong, sa lahat ng mga bagong dating. Di ba? Eto na. Para sa agenda, wala na, mga kababayan ko. Grabe. Yan ang minana ng mga kultura galing kay Duterte. Tandaan nyo, mga kababayan, isipin yung maigi. Kayong mga bobo tanga na mga DDS, isiksik nyo sa mga ulo nyo ito. Kung talagang seryoso si Digong na siya ay susugpo ng korupsyon, siya mismo ang nagsabi na may kurakot sa DPWH dyan sa mga proyekto ng infra, ng mga kalsada, lalo na ang flood control project, ang nangyari walang ginawa ang putang inang Digong. Di ba? Walang nagawa si Digong. Kung hindi, maglo-lo. Sige nga, sino na panagot? Ni Digong. Tapos galit na galit kayo siya nagpapanagot ngayon sa kurakot. Mga bobo, ano tawag sa inyo doon? Di mga mangmang, daig nyo pa yung mga barok na antingin ninyo sa helicopter, ibon. Di ba? Daig nyo pa yung mga barok na ang tingin nyo sa yate, isdang malaki.
Mga tanga, putang ina, di ba? Mga barok. Lucky Ibon, Lucky Ibon. Ikaw ko, tirador. Lucky Ibon. Putang ina yan. Di ba no, mga kababayan? Ayan, tulad ni Leon Guerrero, ayan lang yung kaya niyang sabihin, utot mo. Bakit? Wala ba kayong utot ng mga DDS? Kami lang bang loyalista ang umuutot? Tanga nyo talaga bumanat eh. Ganyan sila kamangmang katanga. Hindi sila marunong magkumpara. Kumpara nyo naman minsan. Ito na mga kababayan ko, dito na tayo. Pasok na natin. Nako po, hero. Na ang hero talaga rito ay yung si Senator Chis Cordero at saka si Senator Joel Villanueva. Dahil had it not been for them, the future of the Senate is going to be murky. And even the country, kasi meron akong kaibigan sa intelligence community who told me na slowly but surely it is leading to destabilization. Nakikita niyo naman, di ba? Left and right mga press con, fake na blue ribbon hearing, and kung sino-sino lang binabanggit. So, parang nagda-drum up sila ng support doon sa mga manggugulo. They're stirring up chaos. Ganun talaga exactly nangyari. Pero ngayon, well, let's be magnanimous in victory. So, happy ako, happy lahat, happy ang taong bayan. Kita niyo mga kababayan ko. So, sa tingin ni Rapi Tulfo, ay ang hero daw ay si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero. Bigay na natin yon. Ibigay na natin yon. Kasi hindi nga naman mabubuo yung 13 kung hindi dahil sa kanilang dalawa. Pero sa akin, mga kababayan ko, ito naman yung sasabihin ko. Huwag nating kalimutan yung kanilang mga ginawang kasalanan. 'Di ba, Kanji official? Hindi dapat kinalilimutan yung mga yon. Paulit-ulit kong sinasabi to. Di ba? Paulit-ulit ko na sinasabi, mga kababayan, na hindi dapat kinakalimutan ang kasalanan ni Villanueva at ni Chis Escudero. Kasi mga kababayan totoo naman, bigyan na natin, di nila mabubuo yung 13. At kung sakali na mangyayari yon, nagiging kasangkapan ng Senado na gumawa ng destabilization laban sa gobyerno na nanghihikayat sila gamit ang institusyon ng Senado para inganyuhin itong mga sinto-sinto, itong mga bobo, mga tanga ng mga DDS na sila, mga kababayan, ay mag-urumentado. Magamit nila yung mga mahihina ang ulo. Yun na nga, sinabi ko na mga uto-uto, mga mangmang, mga bobo, mga tanga. Yun po yung mga kanilang mga target na gagawin nilang kasangkapan para makuha nila yung gusto nila. Ganon. Ayan sabi mismo yan ni Rapi Tulfo. Ayan dito, ayan. Kaibigan sa intelligence community who told me na slowly but surely it is leading to destabilization. Kita nyo? Yung pong pamumuno ni Alan Peter Cayetano, kasama yung mga hayop na mga panot, kagaya ni Alan Peter Cayetano, malapad ang noo, at kagaya ni Marcoleta na tinakpan na ng piluka. Kagaya ni Amy Marcos na kahit anong patabas ng baba, humahaba pa rin. Kagaya ni Pia Cayetano na talagang madadrama, kahit na anong gawin, drama pa rin ng drama. Kagaya ni Robin Padilla na nagsisiga-sigaan dyan sa Senado, kala mo talaga matapang. Di ba? Kagaya ni Bato, na kalbo, na hindi mo na makita kung saan nagtatago, mga kababayan, Kagaya ni Bongo, tatahi-tahimik lang, pero hindi mo alam kung saan talaga papanig yan. Kagaya ng mga bilyar na ngayon nag-iisip na kung kailan sila babaliktad.
Kasi mga kababayan ko, wala na hong babaliktad sa 13 na mga membro ng majority. Ang mga babaliktad na lang ngayon na nakikita natin ay manggagaling sa minority na pinamumunuan na nga ngayon na hinalal sino tong babae? Walang iba mga kababayan, si Loren Legarda. Ni-nominate niya si Alan Peter Cayetano na siyang kanilang ang kanilang leader sa minority. Kita nyo mga kababayan ko? Wala na mga kababayan, mukhang magkakabawian na ng bayad. Kita nyo naman, di ba? Left and right mga press con, fake na blue ribbon hearing, and kung sino-sino lang binabanggit. So, Totoo yan. Kung sino-sino na lang ang binabanggit ng mga putang ina. Di ba? Ngayon, ano na nangyari? Dinabisto sila. parang nagda-drum up sila ng support doon sa mga manggugulo. They're stirring up chaos. Ganun talaga exactly nangyari. Pero ngayon, Ganun talaga mga kababayan. Kasi hindi naman po pwede silang manguna na magsalita kundi yung mga dahan-dahan, slowly but surely nga daw na na maglikha ng kaguluhan, maglikha ng destabilisasyon para maagaw ang pwesto ni Sara Duterte, para maligtas si Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na impeachment trial, na ito'y palapit na ng palapit na mukhang hindi na nila magagawa. Kaya ngayon, ang sabi ng ating mga kakilala sa kampo ni Sara, nag-iisip na raw si Sara Duterte ngayon kung siya ay magre-resign. Ngayon, ang problema, nandyan na kahit mag-resign ka, kung ikaw ay makukonvict bilang ikaw ay isang plunderer, magnanakaw, mangangalunya, palamura, mapagbanta, mamamatay tao, putang ina Sara, tapos ka na. Tapos ka na, Sara. Yan na yung huling baraha mo. Mapapahiya na naman yung mga bobo tanga na walang kasawaan sa pagkakapahiya itong mga DDS na sumusuporta sa inyo. Diba? Yan, yung mga sumusuportang yan, mga kababayan. Mapapahiya silang lahat. Yan. O ngayon, ulitin natin. Yung pong hero-hero, bigay na natin kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. Pero wag po sana natin kakalimutan ang mga nagawang kasalanan kung meron. Di ba? Kasi kung naisampa na yan, kung isasampa pa yan, wag nyo na rin patagalin. Di ba? J. Prams, huling El Bimbo na ni Sara yan. Huling Kembot mo na yan, Sara. Matatapos na ang karera mo, putang ina. Hanggang si Leon Guerrero na lang ang matirang taga-suporta mo na tanga. Grabe. Tignan mo kung di ba naman tanga yan. Ang kanyang katwiran, labanan nyo na lang kasi sa 2028, di ba katwiran ni Alan Peter Cayetano, teka muna. Abay, unahin muna natin yung kasalanan. Kasi kapag pagbibigyan mo yan, lahat na ng mga magnanakaw, pagbigyan natin. Putangin lang yan. Di ba? Kapag pinagbigyan nyo yung mga magnanakaw na yan, lahat na lang mga magnanakaw, pagbigyan nyo na. Di ba? Hindi porke anak ng idol ninyo, liligtas ninyo. Ayan ang problema sa inyo, namimili lang kayo ng titirahin nyo Hindi katulad natin mga kababayan. Kapag kaalam natin na hindi tama, huwag tayong sumama. Kapag tama, dun tayo. Kaya nga lagi kong sinasabi, dalawa lang naman ang pagpipilian natin Siya tama o siya mali? O di syempre piliin natin lagi yung tama. Alam mo nang mali, sasama ka pa. Ano tawag mo ron? Bubuta nga. Maliban kung malaki yung pakinabang nila. Kung malaki yung pakinabang nila, sige na. Di ba? Grabe mga kababayan talaga. Oo, grabe. well, let's be magnanimous in victory. So, happy ako, happy lahat, happy ang taong bayan. Yan, ang tama. Happy ako, happy siya, happy kayo, happy lahat, happy ang taong bayan. Win-win mga kababayan. Kaya naging ang Senate President,
si Win Gatchalian. Ay, nako, ano, ha? Oh, tungang na, Ate D. So, mga kababayan, nako, lipat tayo sa kabila. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Makakakain na ako. Ay, nako. Haba na pala ng live natin, ano. Sana ho'y nag-enjoy kayo. Sana ho, mga kababayan, wag ho kayong, tumigil po, sa paglaban sa alam nating tama. At alam naman natin na nasa tama tayo na panig. Dahil ang sinusuportahan natin ay nakikita natin ang mga ginagawa. Opo, nagtatrabaho, may resulta, may natatapos, mga kababayan, o ano pang gusto nyo. Diba? O sa mga susunod, meron pa tayong mga tatalakayin kung ano na ba ang mga natapos, ang mga ginagawa, o ire-report natin yan. Mga kababayan, para makita nyo. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.